Magandang araw. Ako po si Nel Haron. Ako naman po si Justin Arguelles. Ako naman po si Francisca Hanap at ito ang News to Go! Sa ulo ng mga balita, mga lungsod at munisipalidad sa Metro Manila ating bisitahin. Mga usong sakit ngayong summer at mga tamang lunas, alamin. Tutukan, mga bulkan sa Pilipinas, alin sa kanila ang aktibo at hindi. Ating alamin, mga likas na yaman taglay ng Pilipinas, isa-isahin. Dapat alam mo, ang mga tips para sa safe online shopping, ibabahagi. Makisaya, Pinoy Henyo Volcanoes Edition, magbibigay aliw sa atin. Ang Metro Manila, sentro ng pamahalaan at kalakalan ng bansa. Ating alamin ang mahalagang impormasyon hinggil dito. Tayo ay sasamahan ni Cherry, Rigel, Neon, Jericho, Sabian at Ruth mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Reporters, siyasatin niyo. Maraming salamat, Nel. Ako ay narito sa lungsod ng Maynila, ang kapitolyo ng ating bansa. Ang lungsod na ito ay ang pangunahing lungsod ng komersyo at pamahalaan ng Pilipinas sa humigit na 4 na siglo. Sa Maynila matatagpuan ang isa sa mga makasaysayang lugar sa ating bansa, gaya ng Intramuros, ang Palasyo ng Malacanang, mga lumang simbahan at ang pinakamatandang universidad sa Asia, ang University of Santo Tomas. Narito naman po ako sa lungsod ng Quezon. Ang lungsod na ito ay itinuring din bilang kapitolyo ng ating bansa mula July 1948 hanggang Hunyo 1976. Ang Quezon City ay ipinangalan kay dating Pangulong Manuel Quezon na isa sa mga nagsulong na gawin itong lungsod sa pamamagitan ng Commonwealth Act 502 noong 1939. Sa kasalukuyan, ilan sa matanggapan ng pamahalaan ay matatagpuan sa Quezon City gaya ng Commission on Audit, ang Kongreso o Batasang Pambansa at Sandigan Bayan. Dito din matatagpuan ang matanyag na pamantasan gaya ng UP sa Diliman at Ateneo sa May Loyola. Narito naman ako sa borde ng lungsod ng Makati at Pasay. Ang dalawang syudad na ito ay dalawa sa mauunlad na syudad sa buong bansa. Sa lungsod ng Makati, may kita ang maraming tanggapan ng kumpanya at korporasyon, kaya naman tinawag itong Financial Capital ng Pilipinas. Samantalang sa lungsod naman ng Pasay, may kita ang isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo, ang SM Mall of Asia. Magandang umaga. Narito naman ako ngayon sa lungsod ng Caloocan na bahagi ng Camanaba District na binubuo ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Sa bahaging ito ng Metro Manila, dito matatagpuan ang ilan sa mga fishport gaya ng Malabon Fishport at ang isa sa pinakamalaking fishport sa bansa at sa buong Asia, ang Navotas Fishport Complex. Marami ring mga pabrika at manufacturing companies ang matatagpuan dito sa Camanaba. Narito naman ako sa lungsod ng Pasig, na bahagi ng distrito ng pamamarisan na kinabibilangan ng mga lungsod ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan. Ang mga lungsod na ito ay nasa silangang bahagi ng Metro Maynila. Ang mga lungsod na ito ay ilan sa mga mabilis ang pag-uunlad sa mga nagdaang dekada. Dito, makikita ang sikat na mga pasyalan gaya ng Mega Mall sa Mandaluyong, Ortiga Center sa Pasig, Pinaglabanan Shrine sa San Juan at ang River Park sa Marikina. Narito naman ako sa Parañaque na bahagi ng distrito ng Muntiparlas Tapat na kinabibilangan ng mga lungsod ng Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas at Taguig at ang natatanging munisipalidad sa Metro Manila, ang bayan ng Pateros. Ang bahaging ito ng Metro Manila ay matatagpuan sa paligid ng pinakamalaking lawa sa bansa, ang Laguna de Bay. Dito rin makikita ang pangunahing airport sa bansa,
ang Ninoy Aquino International Airport sa Parañaque. Maraming salamat Cherry, Rigel, Neon, Jericho, Sabian at Ruth na nakatutok sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Ngayong tag-init ay iba't ibang sakit na nauso. Alamin natin mula kay Aliza mula sa tanggapan ng Department of Health kung ano mga sakit na ito at paano ito pagagalingin. Aliza, siya sa atin mo. Maraming salamat, Justin. Ngayon kasama natin si Dr. Thomas, Dr. Sitani at Dr. Jared. Doc, ano nga po ba ang mga usong sakit ngayong tag-init? Isa sa mga nauusong sakit ngayong tag-init ay ang pigsa. Ito ay parang maliit na bukol tumutubo sa ating katawan. Ang mga bukol nito ay may nana sa loob na nagdudulot ng sakit sa bahagi kung saan ito ay tumutubo. Doc, tama po ba na ang lunas sa pigsa ay ito? Nako, mali yan. Ang tamang lunas sa pigsa ay warm compress. Kumuha ng malinis na bimpo na naibabad sa mainit na tubig at idampi sa pigsa. Makakatulong ito na ibsan ang sakit. Maganda na rin na magpakonsulta sa doktor upang maresetahan ng tamang gamot. Ako si Doc Velasco at ito ang balita ngayong araw. Bye! Dahil sa tindi ng sikat ngayong tag-init at sobrang init, uso rin daw po ang sunburn. Tama po ba, Doc? Tama ka dyan. Ang sunburn ay nangyayari kapag matagal na na-expose ang ating balat sa direktang sikat ng araw. Dahil dito ay nasusunog ang top layer ng ating balat. Doc, sabi ng lola ko, kapag ikaw daw na sunburn, kailangan daw lagyan ng toothpaste para agad-agad gumaling. Nako, mali. Ang tamang lunas sa sunburn ay ang pagpahid ng mga moisturizer na naglalaman ng aloe vera. Bukod dito, pwede rin gumamit ng cold compress. Kumuha ng malinis na bimpo, ibabad sa malamig na tubig at ipatong sa bahaging may sunburn. Salamat po mga Doc at marami po kami natutunan tungkol sa mga usong sakit ngayong tag-init. At kayo, uminom lagi kayo ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. At lumaban lang dahil ang mga Pilipino hindi sumusuko. Ako si Aliza Morayag, balik dyan sa inyo sa studio. Maraming salamat, Aliza. Sa puntong ito, atin naman sasamahan si Aishi mula sa tanggapan ng FIVOX upang siyasatin ang mga aktibong bulkan dito sa Pilipinas. Salamat, Princess! Kasama ko po ngayon si Ginoong Charles para talakayin ang isa sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Salamat, Aishi. Isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas ay ang Bulkang Taal sa Batangas. Kahit na ito ang pinakamaliit na bulkan sa Pilipinas, ang Bulkang Taal ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa mga nagdaang taon. Ang unang pagputok ng Bulkang Taal ay naitala noong 1572 at mula noon ay may 55 naitalang pagputok ng Bulkang Taal hanggang sa huli nitong pagputok noong taong 2020. Kasama ko naman po ngayon si Ginoong Leo upang talakayin sa atin ang isa pang mga aktibong bulkan sa Pilipinas, ang Bulkang Mayon. Salamat, Aishi. Ang Bulkang Mayon ay isang stratovolcano na makikita sa probinsya ng Albay sa Bicol Region. Kahit na ito ay mukhang tahimik dahil sa perfect cone shape nito. Ang Bulkang Mayon ang itinuturing ng FIVOX bilang pinaka-aktibong bulkan sa bansa. Ito ay nagkaroon ng 52 pagsabog mula noong 1766 kung saan unang naitala ang pagputok nito. Narito naman ako kasama si Binibining CA upang talakayan sa atin ang isa pang aktibong bulkan sa Pilipinas, ang Mount Pinatubo. Salamat, Aishi. Ang Mount Pinatubo ay isa ring aktibong stratovolcano na matatagpuan sa gitnang Luzon at nakapaloob sa mga probinsya ng Zambales, Tarlac at Pampanga. Ang huling mapaminsalang pagputok nito ay naganap noong 1991 kung saan nagbuga ito ng makapal na abo na umabot sa Metro Manila at maging sa ilang kalapit nating bansa sa Asia.
Ang pagputok na ito ay nagdulot din ng pagdaloy ng lahar sa mga bayang nakapaligid dito. Bilang isang bansa kabilang sa Pacific Ring of Fire, ang Pilipinas ay tahanan ng mga aktibong bulkan. At ayan ang aming ulat mula dito sa FIVOLX. Balik sa inyo dyan sa studios. Maraming salamat, Aishi. Ngayon naman ay sasamahan tayo ni Adam, Johara at Miguel mula sa iba't ibang panig ng bansa upang siyasatin ang ilan sa ating mga likas na yaman na pinamamahalaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Maraming salamat, Nel. Narito ako ngayon sa Baguio kung saan matatagpuan ang isa sa mayamang mina ng ginto sa bansa. Ang Pilipinas ay tinuturing na 24th largest producer ng ginto sa buong mundo noong 2022. Bukod sa Baguio, mayaman din ang ginto sa Masbate, Paracale sa Bicol, at Surigao, at Masara sa Mindanao. Narito naman ako, Isla ng Palawan, kung saan makikita ang isa sa mga producer ng mga perlas sa bansa. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinagmumulan ng mga natural na perlas at shell. Ang mga kababayan natin Badyaw ay kilala sa kanilang mga kasanayan sa pagsisid at sa paghahanap ng mga rare na perlas. Kilala ang Pilipinas bilang mahalagang pinagmumulan ng mga gintong South Sea Pearls. Ginagawa na din ng mga White Sea Pearls karamihan sa aktibidad ng pagpupunture ng perlas ay matatagpuan sa Isla ng Palawan. Wow! Napakayaman pala talaga ng ating bansa sa likas kayaman. Balik sa iyo dyan, studio. Ngayon digital age, maging ang ating pagbili ng mga bagay ay digital na rin. Kaya naman sasamahan tayo ni Janina upang bigyan tayo ng mga tips paano ba mag-online buying in a safe way. Salamat, Justin. Tama ka dyan. Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng bagay ay available now online. Mula sa pagkain hanggang mga damit. Maging mga sasakyan ay pwede mo nang bilhin online. Pero, paano ba tayo bibili online na ligtas sa mga scammers at mga manloloko? Bukod sa mga legit na online selling platform, sinisigurado ko din kung totoo at legit ang mga online shop kung saan ako bibili. May mga website din na nag-offer ng online selling option, sinisigurado ko din na legit ang mga website na ito. Kapag nakakita ko ng mga sale at offer na too good to be true, hindi ako basta naniniwala. Halimbawa, kung may in-offer ang isang online seller or online selling website na mga products na mahal mo bibili sa mall, tapos biglang mura lang nila ina-offer, syempre, mag-iisip muna ako kung ito ba ay legit o kung ito ba ay isang scam. At karaniwan, makikita mo naman yan sa mga reviews ng product or sa reviews ng pinaka-online selling website mismo. Ugali kong mag-check muna ng mga reviews sa mga online selling platforms at online selling website. Tinitiyak ko din kung legit ba ang mga reviews na ito kasi may website at illegal online shop na gumagawa lamang ng mga bots para mag-post ng mga peking review. Kaya't dapat mapanuri ka din sa mga reviews. Minsan sa online shopping ko, ako ay gumagamit ng e-wallet para magbayad. Pero bago ko ito gamitin, sinisigurado ko muna na legit ang online seller ko. Pero kadalasan kasi, gumagamit ako ng cash on delivery or COD option para masigurado ko munang dadating yung item ko para ma-check ko bago ako magbabayad. At iyan po ang ilan sa mga tips na ating nakalap para maging safe ang ating mga shopping experiences. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Janina. Ngayon naman ay sasamahan tayo ni Jeremiah na nakikisaya sa isang fiesta. Jeremiah, siyasatin mo. Magandang araw. Narito ako sa Barangay Pasabog at ngayon meron tayo isang palarong matutunghayan. Ang paborito nating Pinoy henyo. Lugar? O, pwede. Sa China. Hindi. Sa Pilipinas. Pwede. Ay, oo. Bulkan? Bundok. Hindi. Bulkan. O, pwede. Bulkan mo yun. Tama!
Lugar? Oo. Anyong lupa? Oo. Sa Pilipinas? Oo. Pumuputok? Oo. Bulkan? Oo. Bulkan Taal? Tama! Lugar? Pwede. Sa Pilipinas? Oo. Bulkan? Oo. Sa Visayas? Oo. Mount Biliran? Tama! Lugar? Pwede. Sa Pilipinas? Oo. Anyong lupa? Oo. Bulkan? Oo. Sa Luzon? Sa Zambales? Hindi. Sa Sorsogon? Mount Pulusan? Tama! At yan ang mga masayang kaganapan dito sa Barangay Pasabog. Ako po si Jeremiah, balik sa inyong studio. At yan po ang kabuuan ng mga nakalap naming balita mula sa 4 na sulok ng bansa. Samahan po ninyo kami muli sa aming paghahatid ng mga totoo at tamang balita. At mga nakakaliw na pangyayari. Ako po si Princess Kahanap. Ako naman po si Nel Harod. At ako po si Justin Arguelles. At ito ang News to Go!